Masayang araw po mga ka-PL. Parang masyadong madahas na po yata ang mga jail guard ngayon mga kababayan. Lalo na alam ho nila na ang mga presong binabantayan ho nila ay mga Duterte ally at political prisoner. Kung ituring nila ang mga binabantayan nilang preso kagaya ni Mike Defensor mga kababayan ay parang hayop ho mga kababayan eh. No? Dahil ba Duterte ally? Itong si Mike Defensor? Ang nangyari po kanina sa Sandigang Bayan, mga kababayan, habang nakaposas po ha, sila Mike Defensor, makikita po natin dito sa video, panonorin natin. Si Rodante Marcoleta at yung isa pa. Napadaan po si Mike Defensor sa maraming media na naka-standby. Natural media, magtatanong yan kung ano ang maaaring masabi ng isang dating politiko na ngayon ay nakulong dahil sa pakikipaglaban sa korupsyon. Gusto lamang po sanang magsalita nitong si Mike Defensor, mga kababayan, ng kanyang saloobin sa mga medyang nakaantabay po sa kanila. Pero, imbes na marahan, hinay-hinay, dahan-dahan na awatin itong si Mike Defensor, mga kababayan, ng mga jail guard, aba, kung ituring ho, parang mayroong dalang bomba. Itong si Mike Defensor. Masyadong OA naman po yata ang mga jail guard na ito, mga kababayan. O ito ho ang video, makikita ho natin kung paano po tinamaan ang mukha ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan, ng isang jail guard. Makikita din po natin ang itsura ng jail guard na mismo nakatama po sa mukha ni Mike Defensor. O ayon po dito sa binasa ko, mga kababayan, tila nasapok daw po itong si Mike Defensor. Dalawa itong babasahin ko bago po ang video, pero maikli lang po mga kababayan. Ito po ang sabi mismo ni Tatay Rani Lodivica, mga kababayan. Grabe itong jail guard na ito. Ha? Aktwal ako nandoon. Di ko ito mapapalampas. Gagawan ko ng report sa committee ko sa City Council. Yan, kikita niyo naman po, may litrato. Yan na po yung bahagi na inaawat na po nila si Mike Defensor para hindi po makapagsalita sa mga media. Kulang na lang po sakalin eh. Kulang na lang po takpan yung bibig niya eh. Grabe ho, ito pa isa. Sabi naman po ni Kuya Park, yan yung sumapok kay Mike Defensor para pigilan siyang magsalita sa harap ng media kanina habang nasa Sandigang Bayan kami. Yan nakikita po ninyo mga kababayan na binilugan po ng pula, yan di umano ang sumapok kay Mike Defensor. Ayon po ito mga kababayan sa post ni Kuya Park, yan yung jail guard na yan. Ngayon, ito na po ang video. Panoorin po natin ang buong kaganapan mga kababayan. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Message mo na lang po. Huwag mo sasaktan mo. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko na eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami nirida ng BJP. Ghost Month lang, yung Ghost Project, wala pa rin. Kita nyo na mga kababayan? Si Tatay Rani na ho mismo may sabi na huwag niyong sasaktan. Huwag niyong sasaktan. Mukha na yung ginaganon nyo eh. Hindi na po natin masyadong makita sa video kung talagang alam mo yung kamao o sinuntok talaga sa mukha si Mike Defensor. Pero ayon po sa mga taong naroon kanina sa Sandigang Bayan, katulad ni Tatay Rani at ni Kuya Park, nasapok daw po itong si Mike Defensor. Hindi lamang po natin alam kung ito'y sadyang pagkakasapok ba o baka aksidente lang mga kababayan. Pero ang sabi po sa mga binasa natin kanina, nasapok di umano si Mike Defensor ng isang jail guard na masyadong OA naman po yata. Pwede bang wag naman po ganun kahigpit? Napakarami nyo naman po na jail guard na nariyan. Kung bawal siyang magsalita sa harap ng media, di sana nag-briefing na kayo. No? Nagbigay kayo ng briefing sa kanila na pag tinanong kayo ng media, hindi kayo pwedeng magsalita ha. At sana, mismo kayo na rin, mga pulis o jail guard, ang nagbabawal papasukin ng mga media sa Sandigang Bayan kung bawal rin lang pala sila magsalita. Hindi yung ora mismo, nariyan kayo mga jail guard, nariyan din yung mga media, nandyan din yung presong gustong matanong ng mga media, tsaka kayo magbabawal sa mga preso na magsalita sa media. Aba, ang nalalaman ng mga yan, may karapatan pa rin silang magsalita kahit na nakapiit na sila. Hindi mapipigilan nila yung kanilang damdamin na magsalita laban sa korupsyon na nangyari ngayon sa ating bansa. Huwag naman po kayo masyadong OA, mga sir, mga madam na jail guard. Kayo ho dapat ang unang nangunguna na huwag papasukin ang mga media sa Sandigang Bayan kung saan makikita sila Mike Defensor, sila Marcoleta,
sila Jinggoy at iba pa. Pagbawalan ho ninyo, hindi ho ninyo pinagbabawalan eh. Pinapasok ninyo ang media, ano ho iisipin ng media na pwedeng kausapin sila Mike Defensor. Kaya ayun naman, yung isang media nagtanong, Tong, sandali lang tong, sabi ng isang media. Akala niya, pwede siyang kausapin. Ay ngayon magsasalita na si Mike Defensor. Tsaka yung pagbabawalan, nilapirot ninyo yung mukha ni Mike Defensor, masyado naman po yata kayong okay, mga madam at sir. Tandaan po ninyo, mga madam at sir, kung kanino man kayo ngayon, nakaluhod, kung kanino man kayo ngayon, sumasaludo, kung kanino man kayo ngayon, tumatanaw ng respeto, kung kaninong politiko man yan, o kung sinong politiko man yan. Mga sir, mga madam, may katapusan po ang lahat. Magtatapos po at magtatapos ang isang politiko sa kanyang termino na mayroong mali na pamamalakad sa kanyang gobyerno. Magtatapos at magtatapos po. Ang termino matatapos yan. Mapapalitan at mapapalitan. Kayong masyadong madahas na mga jail guard, mga kapulisan, sa inyong mga kababayan, porque mapreso na ito, ganyan na lang inyong ituring, parang hayop. Makababalikan po kayo, sir. Mag-iingat po kayo. Makabalikan po kayo, tulad ng polis na yan na di umano'y nanapok kay Mike Defensor. Sir, baka may demanda ka. Tulad yan, sabi ni Tatay Rani, hindi niya daw po ito mapapalampas. Gagawa niya daw po ito ng report sa committee niya, sa City Council. At hindi po natin alam, mamang jail guard, kung ano po ang magiging resulta nito at kung ano ang gagawing aksyon ni Tatay Rani Ludivica sa'yo na masyado kang madahas. Kung awatin mo ang isang taong gusto lang naman magsalita sa media dahil tinatanong siya, pwede naman sanang sabihin na, sir, bawal po kayo magsalita. Dahan-dahan lang. Nakapag-training ka ba, sir? Nakapag-training ka ba? Hindi mo yata alam ang salitang maximum tolerance, sir. Pwede naman siyang awatin. O di kaya yung mismo media ang sabihan mo na bawal po silang tanungin, bawal po silang kausapin. Pero hindi ho, dinaan nyo po sa dahas. Kitang-kita naman po sa mga galawan ninyo. Sa paa, sa kamay, sa inyong buong katawan, kitang-kita po na parang persahan ho ninyong pinagbabawalan si Mike Defensor. Samantalang pwede naman sanang, sir, bawal po yan. Sabay takip sa mga kamera. Pwede naman ganoon eh. Kailangan pa talagang humantong sa kaunting komosyon? Pambihira naman. Di ba? Porque mga political prisoner to mga to? Dahil di umano'y ginigipit? Dahil sa pakikipaglaban nila sa korupsyon? Ganyan na lang kung ituring ninyo? Ay, wag naman po, mga madam at sir. Baka magsisiho kayo pag dumating na ang araw na hindi na po inyo o tapos na ang kapangyarihan na pinagkaloob ng sambayan ng Pilipino sa politikong sinasamba ninyo ngayon. Baka magsisiho kayo. Mabalikan ho kayo, sir. Nako, ingat-ingat po. Wag po masyadong madahas. Relax lang. Nag-iisa lang yan. Napakarami ng jail guard na nakapaligid sa kanya. May mga pulis pa. Sigurado yan. Nasa labas ng gusali. Sigurado yan. Pero kung umasta kayo, parang high-profile criminal ang dating congressman na ipinaglalaban lang naman yan, ay ang korupsyon na mismong kayo na mga jail guard, mga kapulisan, mga kasundaluhan, ay ninanakawan din po sa pamamagitan po ng inyong ibinibigay na mga buwis, buwan-buwan, taon-taon. Ninanakaw lamang po. Yan po ang ipinaglalaban ng mga yan. Dapat nga matuwa pa kayo eh. Dapat nga alagaan nyo pa sila eh. Dahil nakulong sila dahil sa pakikipaglaban sa korupsyon. Dapat nga mas proud kayo sa kanila eh. Pero ang turing ninyo, parang hayop. Ganyan na ba kahayop ngayon ang mga men in uniform sa mga presong binabantayan nila? Tingin nyo ba sa mga presong binabantayan ninyo, hayop din? Kaya kinakailangan nyo silang gamitan ng ugaling hayop o baka naman sadyang ugaling hayop ang mga jail guard na inilagay bilang bantay sa mga political prisoner na ito. Nagtatanong lang po ako. Meron akong baka na ginamit. Baka hura. Di ba, mga kababayan? O ito pa, isang balita, mga kababayan. Palibhasa, pilit po, pilit na inaangkin pa rin nitong Palasyo Malacanang, mga kababayan, ang proyekto ni BP Inday Sara na People's Bill sa Davao City. Kinalkal ko ngayon ang social media. Kinalkal ko po ang YouTube at ang Facebook, mga kababayan. Nakita ho natin yung video, balita, mga kababayan, na magpapatotoo na ang People's Bill na proyekto ni BP Inday Sara ay lihitimong sa kanya at hindi po kay Bongbong Marcos. Panoorin po natin ang balita, itong video na ito, mga kababayan. Basahin ko lang po ito. Yan, maikli lang po. Interesting ho kasi ito, mga kababayan, kasi ang nag-post ho nito, Davao Life. Lilinawin ko, itong Facebook page na Davao Life, Davao Life, hindi ko po sinasabing ang may-ari nito, city government ng Davao City mismo. O local government mismo ng Davao City. Hindi ko po sinasabing ganoon, maaaring isang individual lamang ang nagmamay-ari nitong page na ito. Pero, ang laking bagay ho nito, mga kababayan, para sa proyekto ni BP Inday Sara na inaangkin ngayon ng Palasyo Malacanang. O ito po ang sabi, bago po ang video. Yan, clear ito ha.
Ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Inaagaw daw ni BP Inday Sara, inaagaw daw ng Davao City, mga kababayan. Ito, na kahit na wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. At ng DHSUD, pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Talagang pinagdiinan ni Auntie Claire, mga kababayan, na hindi, kay Bongbong Marcos yan, sa Pangulo yan. Wala namang ambag si BP Inday Sara, wala namang ambag ang Davao City sa proyekto ng Pangulo. Pero nagpapanggap sila na kanila ang proyekto. Yan ang gusto palabasin ni Auntie Claring. Ito pa. Ito ay para sa ating mga kababayan, hindi para magpabida ang kung sino man. Ayon ito kay Jose Claire Castro, mga kababayan. May bit-bit pa po siyang mga certificate of registration. Na napakadali lamang pong gawin niya. Kayang-kaya pong gawin sa Photoshop yan. Lalong-lalo na ho sa recto. Magmumukha hong totoo yan. Lolokohin tayo nitong si Auntie Claring. Papaniwalain niya tayo na totoo yung mga certificate na hawak niya na yan. Napakadaling gawin yan eh. Pera nga pera na. Nadadaya, nagagawan pa ng paraan para hindi maalamang peke. Di ba? Certificate pa kaya? Ngayon, eto na ho, yung video, mga kababayan. Ito yung video na susupalpal po sa mga sinasabi ni Auntie Claring. Maintindihan niyo naman siguro ito, kahit na may halong Bisaya. Ito na po yung video, panoorin po natin. Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project nga nahimutang sa Purok 10, Barangay Riverside, Kalinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon CFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa mga pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang forma sa mga housing project. Matag unit adunay gidakon nga 36 square meters. Nahimutang kini sa 14.2 hectares nga luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Ay tayo po'y magkatulong-tulong at mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Ano usab kining giduso kaniadto ikanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang usab ang mamahimong amortization sa mga benepisyaryo. Lang kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naa lang sa mga 1.5 to 2,000 depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So Makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Davaoenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone ug naglangkob sa mga lahing sektor. Busa dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mga pabalay. Labi na halos upat ka tuig usab nila kining gihulat. At least na realize na gyud from 2018 na mo nga paningkamot nag-apply ni ani na nadyo katumanan kita na gyud nato nga nagihayag. Target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig. Dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawa sa mga balay dunaw sa kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pakot para sa bayan. Ayan maliwanag, mga kababayan Mismong sa PTV po ito na balita noong 2022, kung di ako nagkakamali, October 20, 2022, mga kababayan. Ibinalita na ang People's Bill sa Davao City sa Kalinan ay sa administrasyong Duterte pa po. At noong alkalde pa si BP Inday Sara sa Davao City. Pilit pong inaagaw ng Palasyo Malacanang. Pilit pong sinasabi nila sa publiko na kay Pangulong Marcos daw yan, sabi ni Auntie Claring. Ayan po, may balita eh. Nagsisinungaling ba itong balita na ito? PTV ho ito eh. No? Sino ba itong reporter na ito? PTV Davao, report of Julius Pakot. Pakot October 20, 2022. Maliwanag, mga kababayan. Auntie Claire, paano ba yan? Ipagpipilitan mo pa rin ba na ang People's Bill sa Davao City ay kay Mr. President? Ayun may balita. Pahiyang-pahiya ka na naman, Auntie Claring. Pahiya ka na naman. Ikaw ang fake news. Kung sino man yung sasampahan ninyo ng kaso ng mga vlogger di umano dahil fake news, parang kayo ho dapat mauna nasampahan. Sinasabi ho ninyo na yung People's Bill sa Davao City kay Pangulong Marcos, wala namang problema eh. Wala problema kung meron siyang naging ambag na ngayon na siya na ang presidente. Kung nag-ambag siya ng pondo, wala namang problema eh. Sabihin niya lang yung totoo. Sinimulan ito sa administrasyong Duterte. Habang mayor, si BP Inday Sara, project nila ito, totoo. Ang sinabi ni BP Inday Sara Duterte. Dapat ganun ba? Dapat sabihin din nila. Pero ngayon, na administrasyong Marcos na, nagdagdag ng pondo ang administrasyong Marcos dyan para matapos na yan. Wala problema kung ganun eh. Kaso inaangkin ho nila, mga kababayan eh. Kanila lang daw talaga ang People's Bill. Walang kinalaman si BP Inday Sara at si Tatay Digong. Ayan, may balita. Nakalkal po natin ito, mga kababayan, kasi hindi ho matapos-tapos si Auntie Claring. Kakasabit, kakaangkin na kanila daw po ang People's Bill sa Davao City. Okay. Ito pa, isa pang balita. Etong, ewan ko lang kung magugustuhan nyo po ito, mga kababayan. Kung ako tatanungin, okay ako dito.
kung totoo man ito. No? Kasi nakita lang po natin ito sa isang Facebook page pa rin, mga kababayan na nagngangalang Buknoy News. Hindi naman po ito, tawag dito, media outlet. No? Pero nagustuhan ko po yung mga nabasa ko rito, mga kababayan. Kaya ito, babasahin ko rin po sa inyo. Sana totoo to, mga kababayan. Sana nakita lang ito ni Buknoy News Channel para i-post sa kanyang sariling social media account at nang sa ganun ay marami pang mas nakakaalam o makakaalam tungkol sa mga planong ito di umano ng ilang grupo. Ito sabi bantay mga kurakot. Sabi rito, mabilis na kumalat ang balita na umano'y grupo ng vigilante na nagbabalak magpatumba ng mga kurap na politiko sa bansa. AFP, dumistansya sa umano'y plano. Sa katunayan ho yan, mga kababayan, hindi lamang po AFP ang nabanggit dito. Meron pang isang institusyon. Ito, umane ng atensyon online ang ulat tungkol sa umano'y pagkakaroon ng ilang grupo ng pulis at militar, mga kababayan na nagbabalak na magtumba ng mga tinaguriang kurap na politiko. Okay. Gayon man, dumistansya ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa naturang aligasyon at hindi ito kinikilala ang anumang planong paggamit ng pwersa laban sa mga mambabatas. Samantala, naging kapansin-pansin ang pahayag na inihambing ang umano'y plano sa isang grupong kumikilos bilang mga vigilante, isang usaping maaaring magdulot ng matinding kontrobersiya dahil sa posibilidad ng paglabag sa batas at demokratikong proseso. Okay? Sa gitna ng mga aligasyon at diskusyon tungkol sa korupsyon, mahalagang manaig ang ebidensya, due process, at legal na paraan sa pamamagitan ng sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Sa laban kontra korupsyon, pananagutin, hindi karahasan o vigilante justice, sabi nga dito sa binasa natin, mga kababayan. Meron ng mga ebidensya, pero pinaniniwalaan ba? Meron ng mga nagsalita, tulad nila Mike Defensor, mga dating sundalo, pinaniwalaan ba? Anong ginagawa sa kanila? Kinukulong pa nga, kinakasuhan, kaliwakanan ng kaso, lalong-lalo na ng mga dating Marines. Hindi naman sila pinakinggan Ngayon, kung totoo man ito, mga kababayan, na mayroong isang grupo na nagbuhat di umano sa kapulisan at kasundaluhan, bumuo sila ng grupo para sa pagpapatumba sa mga politiko. Kung ako lang pabor ako dito, mga kababayan. Kung totoo man ito hindi ako hahadlang dito, mga kababayan, kung totoo man ito. Kasi nakakawalang pag-asa na ho kasi, mga kababayan Una, si Gutesa nagsalita tungkol sa mali-malitang pera. Pinaniwalaan ba? Hindi. Di umano, tinakot si Gutesa, pati yung kanyang pamilya, tinakot. Si Saldico, yan, nagsalita na rin. Napakaraming idinawit ni Saldico. Dawit si Marcos, dawit si Martin Romualdez, dawit at kung sino-sino pa ng mga politiko kagaya ni Sandro Marcos, dawit nga din daw si Lisa Marcos Pinaniwalaan ba? Lumutang naman ang 18 Marines o 18 ex-Marines. Pinaniwalaan ba? Ano nangyari sa kanila? Ikukulong. Kinakasuhan kaliwa kanan. Sila Mike Defensor, si Marcoleta, kinulong. Nadamay pa si Jinggoy. Kulong din si Jinggoy. Kaya kung totoo man itong bali-balita na ito, mga kababayan, sangayon ako dito. Kasi kung hindi po kayang tapusin ang korupsyon sa Santong Dasalan, abay, dapat na sigurong tapusin ang korupsyon sa pamamagitan ng Santong Paspasan. Mga kababayan, kung totoo man itong bali-balitang ito, saludo kami sa inyo. Para matapos na po ang mga korap na mga politiko, kayo na pong bahala, mga madam at sir. Kung totoo man kayo kung existing man yung grupo ninyo, marami hong matutuwa sa inyo. Magiging bayani pa ho kayo, mga kababayan. Kasi meron na mga nagsalita, may mga testigo na, may mga ebidensya pa silang hawak, ayaw na mong paniwalaan. O di anong gagawin ho natin? Idaan na lang siguro natin sa barang. Sa kulam. Para matapos na yung mga kawatan ng mga politiko. Kagaya nito. Kung totoo man itong balita na yan, edi simulan na. Malaman natin kung sino yung mga politiko na yan na biglang hihilata na lang. Mga kababayan dahil sa sa pagnanakaw. Hindi ho biro yung ninanakawan ho nila. Pera ho yan ng gobyerno. Pera ho yan ng mga tao. Imbes na magagamit sa tamang proyekto, ninanakaw ho nila para sa kanilang mga proyekto na magpapabusog sa kanila, magpapapuno yan ng kanilang mga bulsa. Di ba? So, totoo man kayo, mga madam at sir, na meron kayong grupong binuo,
Ubusin nyo lahat. Ayos. O hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.